nakaraang linggo, sinabi ninyo na itinuturing ng suspect sina Atong Ang, ang negosyanteng si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto matapos nga po idawit ni alias Totoy sa pagkawala ng mga sabungero. Mayroon na hubang matibay na kasong maaaring isampa sa kanila at bakit sila itinuring na suspect ngayon? Hinahanda pa yan eh. Hinahanda pa ang mga kasong dapat i-file at pinagay. Ina-evaluate pa namin lahat ng statements na hawak namin at lahat ng ebidensya. Kaya we have to wait for the process to unravel. Hindi naman ito instant eh. Dahil lahat ito talaga dapat pag-aralan. Suspect po, pero masasabi na rin po ba na itinuturing na mastermind po? I cannot reach any conclusions right now. Pero siyempre, the witness is the best person to say that. We cannot put words into the mouth of the witness. Pero basta pinakikinggan namin at ina-evaluate namin lahat na sinabi ng witness at sinasabi pa. At meron din kami hawak na rito statement na that serves as a guide para sa aming pagtingin sa kaso ito. Sinabi rin po ni alias Totoy na may iba pang miyembro ng Alpha na siyang nagdesisyon umano na patayin ang mga sabungero. May mga hawak na rin ho ba kayong pangalan ng iba pang personalidad bukod kina Atong Ang at Gretchen Barreto? Meron kami list of 20 names na ine-evaluate ngayon. Alam mo, everything is up to ano pa yan. Lahat yan kailangan evaluate na maayos. Pero we will seek it out kasi marami naman lumalapit na upang magpaliwanag. So, aalamin natin. Yung 20 names po na sinasabi natin, ito po ba yung sinasabing Alpha Group? Yes, ito yung Alpha Group na ating pinanonood ngayon, kung sino-sino ito at kung ano ang kanilang partisipasyon. Kasi kinakailangan yan lahat ma-validate natin at we have to be careful with the evidence that we're handling. Pero so far, sa nakikita nyo po doon sa Alpha Group na yon, kasi ang na-mention nyo po na isinuturing ng suspect, sina Atong Ang at si Gretchen, na part of the Alpha Group, sila pa lang so far na dalawa ang nakikita nyong masasabing kinukonsider na suspect. Hindi pa masabi kasi we have to evaluate, sabi ko na. We have to evaluate everything including the statements made by alias Totoy. Kasi ang trabaho namin talaga dito, iharap lang sa ating korte ang katotohanan, nothing more, nothing less. That's why we have to evaluate everything. Malalaking tao po, Sek, ang dawit sa kaso na ito. Paano po ninyo tinitiyak na hindi may impluensyahan o malalagay sa alanganin na ang mga piskal na nag-iimbestiga? Hindi naman, alam mo yan, we always take a risk in the jobs that we have. Itong trabaho namin, hindi kami dapat na may mili rito ng mayaman na mahirap. Basta may sala, dapat inuusig namin yan. Kaya, sanay naman kami na mailagay naman sa danger, no? Sa kapahamakan, sa landas ng kapahamakan. Kasi kasama po yan sa trabaho namin dito sa Department of Justice. Narinig na rin po namin sa inyo na aabot hanggang hudikatura yung galamay ng mga nasa likod ng missing sabungeros. Ayan ang lumalabas, ayan ang amin lang sinasabi based on what we saw, sa what we heard, sa ibang mga hawak namin na recordings, tsaka evidences that are being given to us. Ayan ang aming naging conclusion lang. Opo. Nakausap nyo na ho ba si Chief Justice Esmundo tungkol dito? Yes, I sent word already. At basta alam na nila itong pinag-uusapan yun. Nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon ng face-to-face na to discuss this? Well, in some ways, yes. Pero hindi pa kami tapos. Meron pa kami pag-uusapan yun. 15 rin po ang tinukoy na pulis na sangkot sa kaso at ngayon po ay nasa restricted duty na. Nakuhanan na ho ba sila ng pahayag, Secretary Remulla? It is for the prosecutors to determine the best course of action on this matter. Pero siyempre, kukunin natin ang statements yan. Ang problema kasi rito, these people were identified as forming part of the group na hindi lang dumukot, ngunit tumakot sa buhay ng mga
ng mga sabungero. At ang mahalaga lang talaga dito ay maging malinaw ang kanilang partisipasyon dito sa mga pangyayaring tinutukoy natin. Nagkaharap na po kayo ni alias Totoy. May personal na ipinakita ho ba siya sa inyo ng mga ebidensyang hawak niya? The last time we talked to him here. Nagkaharap kami 2 months ago at nagkaharap kami ulit 1 month ago at hindi naman nagbabago yung aming usapan. At sabi nga po niya ay may hawak po siyang USB at nandoon daw po lahat ng kanyang ebidensya na magpapatunay dito sa kanyang mga May copy na kami yan. May copy na kami. Binigyan niya na kami ng copy. Nabanggit niya po ang pinag-uusapan po natin ay mahigit 30 sabungerong nawawala. Nasabi niya po dito sa aming programa na nasa 100 to 108 na raw po ang pinapatay. Gaano nga po ba karami talaga? Well, yan ang ating pinangahawakan na statement. So, sinusubukan nating, ang mahalaga lang talaga siya, ma-validate lang lahat. Pero, many of the families really have really pursued the case relentlessly. Meron naman mga pamilya, inareglo, supposedly, ng ibang mga principal. Pero, alam mo, this is already beyond personal. Ito'y interest na ng Estado yung ating pinangangalagaan dito kasi hindi pwedeng meron pong nagmamaladyos dito sa ating lipunan na magdidesisyon kung sino mabubuhay at sino mamamatay. Hindi ko pwede yun. Tingin niyo po ba ay qualified na talagang maging state witness si alias Totoy or under evaluation pa rin po, Secretary Boying? Basta yan ay pag-uusapan namin dito. This morning I was in conference with the Prosecutor General, and we will continue talking about the intricacies of the case sa mga bagay na to. At pinag-uusapan pa rin namin yan. Ano ba to? Every day naman we go to work. Every day we try to evaluate. Basta't walang nagbabago, tuloy-tuloy ho ito. Sapagkat we have to reach a logical conclusion based on the evidence that has been given to us based on this case. Bukod po kay Totoy, Secretary, may mga lumapit o nagpaparamdam na ho ba sa inyo na iba pang potensyal na witness? Meron naman. Merong mga gustong magpaliwanag at iisa-isahin namin kausapin itong mga tao ito. Wala tayong bias naman dito. Ang gusto natin, just to arrive at the truth. Kasi nga, masabi ko nga, hindi natin pwedeng payagan na sa ating lipunan, merong manaig na parang mga Panginoon sa buhay natin. Hindi po tama yan. Dapat po batas ang sinusunod sa ating bansa at sa ating lipunan. Noong nakaraang linggo po, sinabi ninyo na humingi na kayo ng tulong sa Japan government para sa diving operation sa Taal Lake. Ano pong klaseng tulong ito? At meron kami request na 3 pieces of equipment na pwede namin magamit para ma-map natin ang lake bed at malaman natin ang stratification at sedimentation ng lake. Kasi nga, hindi ito simpleng sistema lang. Ang tandaan natin, since 2019, nagkaroon ng ilang eruption na ang Taal Lake, kaya maraming sediment layers yan na kailangan ma-uncover. At saka, para ka naghahanap kasi mahirap kasi hanapan na talaga itong lugar na ito, kaya lahat ng technology aids na pwedeng gagamitin natin. Sa lawak po nitong Taal Lake, may tinukoy ho ba si alias Totoy kung saan naman eksakto or bahagi? Meron kaming alam na pinangyarihan. Meron kaming alam na palaisdaan na dapat manmanan. At yan po ay mga kasama ho yan sa scope ng knowledge na aming ina-evaluate ngayon. At baka this week, baka magkaroon ng first technical dives yung ating mga kasamahan sa Coast Guard at sa Navy. Kasi kaya nga, kailangan exploratory muna at alamin natin kung saan tayo aabot dito. Ayon po kay PNP Chief Nicolas Torre III, may impormasyon sila na hindi lang daw sa Taal Lake, Secretary, posibleng itinapon yung mga labi daw po ng sabungero. Nakarating na ho ba ito sa inyo? Hindi, alam na namin yan na pwede may ibang possibilities. Ganun lang talaga. So, basically, wala na ako idadagdag, Cheryl, at salamat sa inyong pag-usap. Siguro, may lamang po, pamuli na lamang po
po, Sec. May timeline ho ba this time? Kasi nabuhayan ng loob yung po mga kaanak nitong mga missing sabongeros. Nagkaroon sila ng hope na buhayan nga po. Ano po ang mensahe ninyo sa kanila? Ito naman, 3 taon na namin hinahawakan to, hindi kami may bitiw. At tutuloy-tuloy po namin to its logical conclusion. Sapagkat sabi ko nga, ang hustisya ang mahalaga sa ating lipunan. At kung meron mga taong akala nila sila hindi pwedeng abutin ng kuko ng hustisya, baka nagkakamali sila sapagkat dapat lang na manaig ang hustisya sa ating bayan. At wala hong maaring makatakas sa kamay ng hustisya, lalong-lalo na pagbuhay ng tao pinag-uusapan.